pakikinggan po natin at basahin niyo po yung video dahil, mahilig naman po siguro kayo sa subtitle, 'no? Spanish po kasi 'yan, 'no? But, I will just read to you itong sa Romans chapter 8 verse 15. Um, Sabi niya, "For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father." The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So, nothing less than His best. Ito po yung title natin today. So, sa isang anak na natural na anak ay sa ayaw at sa gusto po natin, ang ipapanganak ay yun na yung anak, 'no? Kaya po naging mas special po ang adoption dahil sa adoption, may choice ang parents mamili ng magiging anak nila, 'no? Contrary naman sa, panganganak, kung sino yung, nandiyan sa tiyan, yun yung magiging anak natin. Pareho naman po silang special, pero masasabi po natin special ang adopted din dahil nga pinili siya ng magulang, 'no? So tayo nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay naging adopted children po tayo ng Panginoon. No, we became part of His family. Sabi niya sa John 1:12, "But as many as He received Him, to them He gave the right to become children of God." So dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak niya. Yun ang special privilege natin. We are God's adopted children. So bilang anak ng Diyos, number one na dapat natin maintindihan, hindi tayo dapat matakot manalangin at sabihin sa kanya yung pangangailangan natin bilang isang anak, 'no? So, as we talk about this thing, 'no, panoorin po muna natin 'tong video ni, Pastora Sara Castellanos. You can read, 'no, habang nanonood kayo, basahin niyo po yung subtitle and I will try to summarize later po. Sige, Kuya Joseph, we can play the video. Nací y crecí en un hogar cristiano. Soy la menor de 4 hermanas y siendo la menor disfruté de los privilegios que esto trae por 15 años, hasta que algo inesperado pasó. Un día mis padres nos hicieron un anuncio que cambió nuestras vidas para siempre. Nos reunieron y nos dijeron, van a tener un hermanito. Era algo fuera de lo común, porque mis papás ya estaban en la etapa de disfrutar a sus nietos, pero Dios tenía un plan diferente. Dios tenía una lección no solo para nosotros, sino para muchas personas que necesitan entender que Dios tiene lo mejor para ellos. Cuando Matías, mi hermanito, llegó al hogar, pudimos entender y comprender el poder de la adopción. Un gran cambio ocurre cuando tú decides recibir lo mejor de Dios. La palabra de Dios enseña en Romanos 8:15 que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre significa papito, y es la manera como nos podemos relacionar con Dios cuando entendemos que nos convertimos en sus hijos, y esto sucede cuando lo recibimos en el corazón. Yo entendí este principio desde muy pequeño. Un día estábamos en el centro comercial con mi papá y yo vi una moto que me encantó. Le dije, papi, me gustaría que me compraras esta moto. Pero él me dijo, no, Sarita, vale mucho dinero, no te la puedo comprar, pero te puedo comprar esta billetera. En ese momento yo tuve una convicción de que Dios, mi Padre, me la daría. Al día siguiente tomé mi billetera, fui donde varios miembros de la iglesia que mi padre pastorea y les pedí a cada uno que me regalaran $10. Al final de la semana, yo no sé cómo, había reunido todo lo necesario para comprar la moto. Fui a donde mi papá muy feliz, le entregué la billetera y le dije, papi, aquí está el dinero,
para comprar la moto. En ese momento mi padre me dijo, Sara, hoy has nacido a la fe. Entendiste que Dios es tu padre y que Él da lo mejor a sus hijos. De ahora en adelante verás la mano de tu Padre Dios en todo lo que hagas. En ese momento mi vida cambió y aunque tenía tan solo 8 años, sentí que algo había pasado dentro de mí. He visto como cada cosa que Dios me ha llevado a hacer, desde predicar en una célula hasta predicarle a multitudes y aún realizarme sentimentalmente, Dios ha puesto su mano sobre mi vida y sobre cada área, porque Él es ese buen padre. Cuando mi hermanito Matías llegó a nuestra casa, siendo solo un bebé de un día de nacido, fue recibido con tanto amor. Y mi padre siempre se ha esforzado por darle amor, cariño y dejar en él lo mejor. Asimismo, tu Padre Celestial quiere darte lo mejor. Te invito a que aceptes lo mejor de Dios. Eres su hijo, no te conformes con menos. Amen. Amen. Nothing less than God's best. O, sabihin nga po natin, nothing less than God's best. Nothing less but God's best. So dito po, no, i-translate ko lang po ng konti para sa mga hindi nakasabay sa reading, no. Dumating yung time na merong adopted child na panglima sa family nila Pastor Castellanos. At nagulat silang lahat kasi siya, lalo na alam niya bunso siya, no. At na-surprise silang lahat, but doon nga pumapasok dito yung sinabi niya sa Romans 8, no. Tayo rin lahat ay inadopt tayo. We are special children ng Panginoon dahil adopted tayo ng Panginoon. So, tinatawag natin siya Aba. Ang Aba po is the closest word na mas malalim pa siya sa salitang daddy or papa, no? Ginagamit to madalas ng mga Arabic, no? At merong similar term dito ang mga ibang Asian countries, no? So, one time, no, na-test yung faith ni Sarah at sabi niya gusto niya ng motorsiklo na laruan. At sabi ng papa niya, masyadong mahal yan, hindi ko bibilin yan, no? Binigyan siya ng pitaka at di alam ng papa niya na throughout that week, naghingi siya ng pera sa mga members ng church nila, no? Siguro dahil 8 years old, bata, tuwang-tuwa yung mga nandun at nagbigay sila sa kanya, no? At pagkatapos nung linggo na yon, nasabi niya sa papa niya, meron akong pambili ng laruan. At sabi sa kanya ni Pastor Cesar, ngayon pinanganak ka na sa pananampalataya. So, we are special children, adopted children, at nakikinig ang Diyos sa panalangin natin. Na may sinare po ako sa inyo yung testimony last week, no? Paano po naranasan namin yung binigay ni Lord yung hindi pinaghirapan, no? Merong karugtong po yon, no, ngayong week na to. So, kami po ay half American, no? American missionaries, yung missionary si Ma'am Amy po, no? At lumaki kami na parang Pilipino talaga, no? Lahat ng pagkain namin, pagkain ng Pilipino. Kasi ang training nila Ma'am Amy gano'n, eh, no? Tsaka farmer siya, no? Masipag, no? Simpleng pamumuhay, no? Kaya nagugulat yung maraming tao bakit kami kumakain ng kamote, bakit kami kumakain ng ano, at ang alam niyang iluto sa bahay namin paksiw, no? Adobo, no? Chop suey, pakbet. Itong mga bagay na 'to, no? Yun yung lifestyle namin, no? At pero po bilang isang American family, hindi po namin naranasan yung umuwi ng Amerika. Hindi po namin na tapos umuwi kami Pampanga, konting-konti po yung kamag-anak doon dahil nasa ibang bansa na. So, nagkakaroon ako ng question sa puso ko mula nung bata ako. So, bakit kami hindi nakaka-encounter ng kamag-anak? Bihirang-bihira, no? Yung mga taga Bicol, pagka pumupunta sila ng Kamuning, no, sabi ko,
magwo-work yung iba sa kanila sa Kamuning, itong mga galing sa churches natin sa Bicol. Observant po ako sa kanila, eh. Sabi ko, bakit sila nakakauwi ng probinsya nila sa Bicol? So, tapos yung mga taga Ilocos o taga Cagayan, no? Pati yung taga Mountain Province, sabi ko, ba't sila nakakauwi sa mga probinsya nila? Kami hindi. Then later on, may mga nami-meet po ako ng mga American missionaries, no? Taon-taon pala silang umuwi. Sabi ko, grabe 'to. Sa buong buhay ko 3 beses lang akong nakita, ta's 2 beses dun ko lang nakita yung lolo ko, 'no, kasi baby ako nung isa, 'no. Sabi ko hindi ko man lang naranasan yung lolo ko dahil nga, siyempre hindi naman namin kaya, 'no. Sabi ko nga sa inyo Philippine income, 'no, nag-start nga sa zero sila pastor, eh. Wala talaga silang mga kagaya nung ibang missionaries na merong nagbibigay na ganito, ganyan. So, bihirang-bihira po 'yun 'no, ta's nung nagtrabaho po ako sa, Manila Water yung boss ko taga Davao, bina-block niya kaagad yung ano, yung Christmas niya, 2 weeks minimum 'no, iba-block niya kaagad, pati Holy Week iba-block niya 'yan, umuuwi ng Davao sabi ko, "Wow!" 'No, sana all nakakauwi ng Davao 'no, twice a year 'no, or sometimes minsan sobra pa, sabi ko, "Kami imposible." But, natutunan ko sa heart ko na hindi ako dapat gano'n mag-isip, na matuto ako mag-pray 'no, mag-pray na, "Lord, gusto ko maranasan ng umuuwi 'no, sa probinsya 'no." Of course sa Pampanga nakakauwi kami, dumadalaw sa Patay kasi wala na nga kaming halos kamag-anak 'no. So, hindi ko akalain po nung, kinasal nga yung kuya ko, nakapunta kami ng Amerika at merong mga tumulong, merong mga nagbigay na hindi ko inaasahan 'no. Pati yung pambayad ng visa, merong sumagot 'no, tumutulong na nag-abot lang ng abot. Actually mga, kapatid-kapatid ganyan 'no, and then pag-uwi ko yung mga lahat ng tribo ni pastor 'no, nagbigay-bigay 'no, kahit kahit hindi namin hinihingan. So, and then after after 2 or 3 years yata, hindi ko na po maalala, wala naman po akong ini-expect na makakabalik ulit ng Amerika, pero meron ulit nagbigay sa'min pamasahe bago pa ako magdesisyon 'no, makapunta ng Hawaii 'no, at do'n ko na-realize yun pala yung prayer ko dati, sana makauwi man lang kami ng probinsya 'no, na, namin bilang Amerikano 'no, at alam niyo po, hindi ko naman kamag-anak sa Hawaii, sa kamag-anak ni misis lahat yun 'no. So, parang Ilocos extension yun, eh, 'no. So, puro lahat, halos tribo nila nando'n at do'n ko nakita na si Lord mabuting Ama 'no, sabihin niyo nga po dito sa comment, si Lord mabuting Ama. Mabuting ama siya, inaalagaan niya tayo, sa simpleng panalangin natin, sa simpleng request natin 'no, sa simpleng mga bagay na minsan hindi natin inaasahan 'no. 'Pag marunong tayo humingi sa kanya, kaya niyang ibigay sa atin yung hindi natin kaya 'no. So, when God adopts us, we receive His heart and His character at nare-realize natin na hindi naman pala madamot ang Panginoon. Hindi naman pala siya selfish 'no, at kung nakita niyo si Sarah, sabi ng tatay niya umabot na siya sa step ng faith niya na alam niya kung sino si God sa buhay niya. So tayo bilang Kristiyano dapat alam natin kung sino si Lord sa buhay natin. Kaya nga po ako marami akong tinuturo sa mga young people, hindi naman talaga tungkol sa suweldo. 'No, tama siguro gawin mo yung best mo sa career mo, galingan mo, 'no, kunin mo yung nararapat para sa'yo, pero hindi ka puwede talaga nakaasa sa suweldo. Dapat kay God ka nakaasa at dapat meron kang plano sa buhay mo, kung paano mo iaangat ang future, 'no, paano kasi sinabi sa atin ng Bible, binigyan tayo ng capacity ng Panginoon na, mag-produce ng wealth at the same time, 'pag humihingi tayo ng tulong sa Kanya, sasagutin niya ang ating panalangin, 'no. So, and then pangalawa po na gustong-gusto talaga ni Lord na nagpa-prosper tayo. Gustong-gusto niya na maayos yung buhay natin, 'no. Sabi niya sa John 10:10, "The thief comes only to steal, to kill, and to destroy, but I have come that you might have life and might have it abundantly." So yun yung pinaka-desire niya, 'no. Sabi niya dito sa Jeremiah 29:11, "I know the plans I have for you,
the plans to prosper you and not to harm you, no? So gustong-gusto niya na maayos yung buhay natin, no? Mabigay niya sa atin yung pangangailangan natin, ma-supply niya yung needs natin, no? Sabi niya sa Romans 12:2 na ma-discover natin yung His good and pleasing and perfect will para sa atin. We can therefore trust that He wants to bless us and prosper us in everything we do. Merong mga nagtatanong, ano ba 'tong Jeremiah 29:11, ganito, ganyan, 'no? Generally po, gusto ng Panginoon na nagpa-prosper tayo. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Siyempre, attached lagi yan, may direct, sabi ko nga po nung Sunday, may direct correlation yan or direct proportion yan sa stewardship. So, siyempre habang marunong ka rin magdasal, marunong ka rin mapagkatiwalaan. Na kung merong pinahawak sa iyo ang Panginoon, may pinagkatiwala siya sa iyo, alam mo rin kung paano i-handle at alam mo rin paano i-manage. Mahirap na umasa ka na magbabago sitwasyon mo, hindi ka naman marunong umalis sa pangungutang, 'no, o hindi ka naman marunong umalis sa mismanagement ng iyong o kaya sa hindi magandang attitude sa kung ano man yung binigay sa'yo ng Panginoon. Mahihirapan ka maranasan yung kabutihan ng Panginoon. Pero kung gusto mo ma-enjoy yung kabutihan ng Panginoon, 'no, kanina po, tinitignan namin yung, video ng about anxiety. Dapat, yung merong mga certain na tao daw kaya nilang, maging kalmado sa harap ng pinakamatitinding krisis, 'no. Kasi sabi niya, kaya naman sila naiba sa ibang tao na tinatamaan yung anxiety ay dahil merong nerve or nerve ba tawag yan, yung dito na, medyo nagkakaroon ng problema yung ibang tao, 'no. So, point ko lang is, bilang Kristiyano, binibigyan tayo ng capacity ng Panginoon na, maging matibay kahit anong problema dumaan sa atin. Maging kalmado kumbaga 'no, kalmado tayo. Hindi naman bawal magkaproblema, normal po nangyayari yun. Pero yung kalmado tayo kahit anong problema ang nangyayari sa atin. Because kaya tayo kalmado dahil God is with us. Alam natin at malinaw sa atin nasasamahan tayo ng Panginoon at susuportahan tayo ng Panginoon kahit anong mangyari sa buhay natin, 'no? To be able to receive His blessings, we need to learn to behave as children, to act in accordance with the Spirit, not with the fleshly nature, no? When we decide to follow Jesus, God fills us with spiritual, intellectual, and physical strength. He perfects our weakness and guides us to make the right decision so that we can become conquerors. So, kung kalmado ka, alam mo kung sino ang Panginoon sa buhay mo, alam mo rin paano humingi ng tulong sa Diyos sa buhay mo, bibigyan ka ng guidance ng Panginoon through the worst case of situations, no? Last week nga po, ah iniisip ko yung mga bayarin ko po 'no, sa business. Sabi ko nagbabayad kami ng city tax sa Quezon City, magbabayad ng, income tax sa business, magbabayad ng tauhan, magbabayad ng materyales, 'no. Sabi ko, "Lord, this week kailangan ko talaga ng ganitong amount," 'no. Alam niyo ba that same week na binigay ni Lord yung same amount na pinag-pray ko, na tinapos lang namin yung trabaho in 3 days. So sabi ko, "Ang galing mo pala Lord sumagot ng panalangin." Kasi nga kailangan natin maging kalmado at relaxed dahil si Lord talaga ang magbibigay sa atin ng solution when we face things, 'no. So lagi ko pong hinaharap 'yan. Ngayon po meron kami mga hinaharap sa building project, 'no. Patapos na kasi kaya lang mapipigilan kami ng finances, 'no. But we just pray and trust the Lord, 'no, that He will take care, but He will provide, He will minister, 'no, sa ating situation. So when God adopts, we become heirs of His riches and His privileges. Kasi alam natin na ang Panginoon hindi nagigipit. Ang Panginoon hindi siya nagkukulang. Ang Panginoon wala siyang kahirapan sa buhay niya. Ang Panginoon siya yung creator ng lahat ng bagay. Kung ang Panginoon na creator ng lahat ng bagay, sabi niya, "I came that you might have life and might have it more abundantly." So, binibigay niya sa atin itong privilege bilang anak niya na maranasan yung generous provision niya at pag-aalaga niya sa atin bilang mabuting ama.
Amen po. Amen po. Amen. Amen. Tandaan po natin sa mabuting anak, kanina sinashare nyo, mabuting anak, ano ba ginagawa ng anak? Ang mabuting anak hindi nagkukumpara, hindi nagtitingin sa kapitbahay. Ang mabuting anak marunong manalangin na maayos sa sarili niyang ama. Tayo po, ang sarili nating ama, si God the Father. Hindi po tayo titingin sa kapitbahay, hindi tayo titingin sa ibang tao. Titingin tayo diretso sa ama at hihingin natin, Lord, gusto ko ng ganito. And doon natin mararanasan ang tulong at pagmi-minister ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Hello. Amen. Amen. Okay, thank you po sa time nyo. Magpo-pray lang po ako and then ibabalik ko kay Ate Joanne. Lord, we thank you, Lord, for this privilege na maging anak mo, maging part ng family mo, Father, at maging part ng kingdom mo, Father. Salamat sa inyong kabutihang loob at sa inyong pag-aalaga sa amin, sa inyong pagpo-provide sa aming mga pangangailangan. At salamat din, Lord, dahil laging bukas ang tenga ninyo, Lord, at willing kayo makinig sa amin. Even sa mga panahon, Lord, na hindi magandang nagiging ugali namin, Lord, sa harapan mo, Father. I pray, Lord, na patuloy kayong kikilos in supernatural ways, Father, to minister to each one. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you. Thank you, Ate Joanne.